ang amoy ng dugo sa hangin. Ang pamilyar na dagundong ng kanyang tricycle ang tanging ingay na bumabasag sa katahimikan ng papalapit na gabi. Minamaneho ni Rel ang kanyang sasakyan sa maalikabok na daan ng baryo Kaligawan, habang ang papalubog na araw ay nagpipinta sa kalangitan ng mga kulay kahel, lila at ginto. Sa bawat pag-ikot ng gulong, isang pamilyar na kaba ng pananabik ang gumagapang sa kanyang dibdib. Uuwi na siya. Uuwi na siya kay Ninfa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa isip niya, tanaw na niya ang kanyang asawa, ang malumanay nitong mukha, ang bahagyang paglaki ng tiyan nito na naglalaman ng kanilang unang anak, at ang mga matang magniningning sa tuwa kapag nakita siyang dumarating. Hawak ng kaliwang kamay niya ang manibela, habang ang kanan naman ay nakahawak sa isang maliit na supot ng plastik na nakasabit sa salamin. Sa loob niyon ay ang tuyo na bilin ni Ninfa. Nitong mga nakaraang araw, iyon ang palaging hinahanap-hanap nito. Kahit pagod mula sa maghapong pamamasada, hindi niya magawang hindi pagbigyan ang hiling ng naglilihing asawa para kay Ninfa at sa kanilang magiging anak. Gagawin niya ang lahat. Paliko na siya sa kanilang bakuran nang mapansin niya ang isang kakaibang katahimikan. Kadalasan, sa ganitong oras, sasalubong sa kanya ang putak ni Dumalaga, ang alaga nilang manok na itinuring na nilang parang anak. Ngunit ngayon, tanging ang marahang pagaspas ng mga dahon ng niyog ang kanyang naririnig. Ipinatay niya ang makina ng tricycle. Ang biglaang katahimikan ay tila may dalang bigat, isang bagay na hindi niya mawari. "Ninfa, nandito na ako!" sigaw niya habang inaalis ang susi sa ignition. Walang sagot. Bumaba siya ng tricycle, dala-dala pa rin ang supot ng tuyo. Nagsimula siyang maglakad patungo sa kanilang maliit na bahay na yari sa kahoy at nipa. Ang nag-iisang bumbilya sa labas ng kanilang pinto ay nagbibigay ng maputlang liwanag, lumilikha ng mga sumasayaw na anino sa lupa. At doon, sa ilalim ng liwanag na iyon, nakita niya ito. Sa una, tila mga maruruming niebe lamang na ikinalat sa lupa. Ngunit habang papalapit siya, unti-unting nabuo ang isang imaheng nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang batok. Mga puting balahibo. Nagkalat sa tuyong lupa, ang ilan ay may bahid ng maitim na likido. Napahakbang siya paatras. Binitiwan niya ang supot ng tuyo. Ang tunog ng pagbagsak nito sa lupa ay halos hindi niya narinig. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa gitna ng mga nagkalat na balahibo. Nandoon si Dumalaga o kung anuman ang natira rito. Nakalupasay ang manok. Ang mga pakpak ay tila pinilas mula sa katawan. Ang leeg nito ay may malalim na laslas, isang hiwang hindi gawa ng patalim. At sa paligid nito, ang lupa ay naging kulay itim dahil sa tuyong dugo. Ngunit ang pinakanagpalamig sa kanyang dugo ay ang dibdib ng manok. Butas ito, tila may kung anong bagay na marahas na dumukot sa laman loob nito. Hindi ito gawa ng aso o ng kahit anong hayop sa gubat na alam niya masyadong malinis ang pagkakatanggal. Masyadong brutal. Kasabay ng panlalamig ng kanyang katawan, may naamoy siya sa hangin. Isang amoy na pamilyar, ngunit hindi dapat naroroon. Ang amoy ng sariwang dugo, malansa at matapang. Tila nanggagaling ito mula sa lahat ng dako. Naramdaman niya ang pagbara sa kanyang lalamunan. Sino ang gagawa nito? Bakit? Ang unang pumasok sa isip niya ay si Kulas, ang lasenggo sa kabilang bahay. Ngunit kahit si Kulas ay hindi gagawa ng ganito kakarumal-dumal na bagay sa isang hayop.
Ninfa! Muling tawag niya, nanginginig na ang boses. Noon niya narinig ang isang tunog mula sa loob ng bahay. Isang tunog na mas nagpadala ng kilabot sa kanyang kaluluwa kaysa sa nakita niya sa bakuran. Isang marahas, paulit-ulit na tunog ng pagduwal. Ang tunog ng isang taong isinusuka ang lahat ng laman ng kanyang sikmura. Ang tunog ni Ninfa, mga matang nag-aapoy sa dilim. Dali-daling pumasok si Rel sa loob ng bahay. Ang pinto ay malakas na bumalibag sa kanyang likuran. Ang nakita niya sa loob ay tila pumiga sa kanyang puso. Nakaluhod si Ninfa sa sahig na kawayan, nanginginig ang buong katawan. Ang mahaba niyang buhok ay nakatakip sa kanyang mukha at ang kanyang mga balikat ay umaalog sa bawat marahas na pagduwal. Sa tabi niya ay isang timba at ang amoy na nagmumula roon ay pinaghalong asim at isang bagay na hindi niya matukoy. Ninfa, mahal ko, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Rel. Lumuhod sa tabi nito at marahang hinaplos ang likod. Naramdaman niya ang panlalamig ng balat nito sa ilalim ng kanyang palad. Itinaas ni Ninfa ang kanyang mukha. Maputla ito, ang mga labi ay walang kulay. May mga butil ng pawis sa kanyang noo. Hindi ko alam, Rel, halos pabulong na sabi nito, ang boses ay pagod at garalgal. Kanina pa masama ang pakiramdam ko. Bigla na lang akong nasuka ng nasuka. Tumingin si Rel sa paligid. Malinis ang bahay, maliban sa timba. Walang senyales na may ibang taong pumasok. Ang takot na naramdaman niya sa labas ay unti-unting napalitan ng pag-aalala para sa kanyang asawa. Baka sa paglilihim mo lang yan. Sabi niya, pilit na pinapakalma ang sarili at si Ninfa. Halika, tulungan kitang mahiga. Inalalayan niya itong tumayo at maingat na inihiga sa kanilang papag. Kumuha siya ng basang bimpo at marahang pinunasan ang noo at leeg nito. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng gasera, nakita niya ang pagod sa mga mata ni Ninfa. Ang babaeng mahal niya ay tila unti-unting nanghihina. Ang manok natin, Rel, si Dumalaga, mahinang usal ni Ninfa. Huwag mo na munang isipin yun. Mabilis na sagot ni Rel. Ayaw nang dagdagan pa ang alalahanin nito. Baka gawa lang ng asong ligaw. Magpahinga ka na lang. Kukuha ako ng tubig. Nang makainom si Ninfa, hindi nagtagal ay nakatulog ito dala ng sobrang pagod. Maingat na kinuha ni Rel ang timba, dinala sa likod bahay at ibinuhos ang laman sa lupa. Pagkatapos ay bumalik siya sa loob at umupo sa gilid ng papag. Pinagmamasdan ang payapang mukha ng kanyang asawa. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tama siya, na ang lahat ay isang malungkot na pagkakataon lamang. Isang asong ligaw at isang matinding paglilihi. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang katahimikan ay tila may sariling tinig. Ang bawat kaluskos ng dahon sa labas, ang bawat huni ng kuliglig ay tila isang babala. Hindi siya mapakali. Ang imahe ng laslas na leeg at butas na dibdib ni Dumalaga ay pilit na bumabalik sa kanyang isipan. Ilang oras ang lumipas. Hating gabi na. Hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Bigla, may narinig siyang kaluskos malapit sa kanilang bintana. Isang tunog ng mga tuyong dahon na nayayapakan. Agad na kumabog ang kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo, siniguradong hindi magigising si Ninfa. Sikulas, sigurado siyang sikulas iyon. Ang lasenggong walang magawa sa buhay kundi ang mamerwisyo. Baka ito ang pumatay sa manok nila para lang manginis. Isang galit ang biglang umakyat sa kanyang ulo.
Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at lumabas sa madilim na bakuran. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng mga ulap. Nakita niya ang isang anino malapit sa mga puno ng saging sa gilid ng kanilang lote. "Hoy, Kulas, ikaw ba yan?" Malakas na tawag ni Rel. Ang boses ay puno ng pagbabanta. "Anong ginagawa mo dyan? Lumabas ka!" Ang anino ay biglang napaurong, tila nagulat. Lumabas ito mula sa dilim at tama nga si Rel. Si Kulas nga. Ngunit ang itsura nito ay hindi ang karaniwang mayabang na lasenggo. Nanginginig ito at ang mga mata ay nanlalaki sa takot. "Shh! Huwag kang maingay, Rel," pabulong na sabi ni Kulas habang itinuturo ang madilim na kakahuyan sa likod ng kanilang bakuran. May nakita ako." "Anong nakita mo? Ikaw ang pumatay sa manok namin, ano?" Galit pa ring tanong ni Rel. "Hindi! Sumpaman, hindi ako!" "May iba pa, Rel. May iba pa." Nanginginig na sagot ni Kulas. "Kanina pa ako nandito, pauwi na sana ako nang makita ko isang bagay na nakatayo sa gilid ng gubat. Akala ko tao, pero yung mga mata, Rel, yung mga mata niya, kulay pula, nag-aapoy sa dilim." Napatitig si Rel kay Kulas. Lasing ito, pero ang takot sa mukha nito ay totoo. Isang takot na hindi gawa-gawa lamang. Nawala ang galit ni Rel, napalitan ng kakaibang kaba. Bumalik sa isip niya ang mga kwento ng mga matatanda tungkol sa mga aswang at maligno na gumagala sa gabi. Palagi niya iyong isinasantabi bilang mga kwentong pambata. Ngunit ngayon, "Umuwi ka na, Kulas," mahinang sabi ni Rel. "Lasing ka lang." Mabilis na tumalikod si Kulas at halos patakbong umalis. Ninakaw ang katahimikan ng gabi. Naiwan si Rel na nakatayo sa gitna ng bakuran, nakatingin sa madilim na gubat na tila isang malaking bibig na naghihintay lumamon. Bumalik siya sa loob ng bahay, nilak ang pinto at huminga ng malalim. Pinakalma niya ang sarili. Mga kwentong barbero lang iyon, guni-guni ng lasing. Humiga siya sa tabi ni Ninfa na mahimbing pa ring natutulog. Ang payapang mukha nito ang nagsilbing kanlungan sa naguguluhan niyang isipan. Marahan niyang hinawakan ang kamay nito para damhin ang init at kasiguraduhan na ligtas sila sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit nang mahawakan niya ang kamay nito, isang bagay ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa ilalim ng mga kuko ni Ninfa, may mga bakas ng tuyong lupa. At sa gitna ng lupang iyon, may isang bagay na maitim at malagkit. Isang bagay na kasing kulay ng dugo. Panaginip na lasay-lansa. Ang kadiliman sa kanyang isipan ay hindi tulad ng karaniwang dilim ng gabi. Ito ay isang kadilimang buhay, gumagalaw at may sariling tibok. Sa loob ng kadilimang ito, si Ninfa ay hindi si Ninfa. Wala siyang pangalan. Wala siyang alaala ng isang asawang nag-aalala o ng isang buhay na dinadala sa kanyang sinapupunan. Ang naroon lamang ay isang pagnanasa, isang gutom na hindi para sa kanin o isda, kundi para sa isang bagay na mas primitibo at mas mahalaga. Isang gutom na nag-uugat mula sa kaibuturan ng kanyang mga buto, kumakalat na parang lason sa kanyang mga ugat. Naramdaman niya ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi malamig, hindi mainit, buhay. Bawat bato, bawat ugat ng puno, bawat tuyong dahon ay tila nakikipag-usap sa kanyang balat. Tumakbo siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta,
Tanging ang alam niya ay kailangan niyang tumakbo. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang muka. Malamig at basa-basa, dala ang libu-libong amoy ng gubat. Amoy ng nabubulok na kahoy. Amoy ng mga bulaklak ng dama de noche. Amoy ng hamog. At amoy ng dugo. Bigla siyang napahinto. Ang amoy na iyon matamis, metaliko at nang aakit ay humihila sa kanya. Sinundan niya ang amoy. Ang kanyang mga paa ay gumagalaw ng walang tunog sa mga dahon. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Ang puso niya ay tumitibok sa isang ritmong hindi pang tao, isang tambol ng digmaan para sa isang labanang siya lang ang nakakaalam. Sa isang maliit na liwanag sa gitna ng kadiliman, nakita niya ito. Gumagalaw. Mainit, may tibok ng buhay, isang mabilis na anino ng puti at itim. Lumundag siya. Ang sumunod ay isang pagsabog ng mga imahe, mabilis at marahas. Mga balahibong lumilipad sa hangin. Ang mainit na likidong tumatalsik sa kanyang mukha. Ang tunog ng maliliit na butong nababali sa pagitan ng kanyang mga daliri. Isang pakiramdam ng kapangyarihan, isang lakas na hindi niya alam na taglay niya na dumadaloy mula sa lupa, sa buwan, patungo sa kanyang mga kalamnan. Ang gutom ay napalitan ng kasiyahan. Isang dalisay, hayop na kasiyahan. Pagkatapos, isa pang imahe, isang aninong mas malaki, gumagalaw sa di kalayuan. Amoy alak at takot. Gusto niyang lapitan, ngunit may pumipigil sa kanya. Isang boses sa likod ng kanyang isipan, isang alaala ng isang pangalan. Rel. Ang pangalan ay parang isang kadena na biglang humila sa kanya pabalik mula sa gilid ng bangin, isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat sa loob niya. Rel. Ang kasiyahan ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding pagkalito. Ang gubat sa kanyang paligid ay nagsimulang magbago ng anyo. Ang mga puno ay tila natutunaw at ang lupa ay gumagalaw na parang tubig. Nakita niya ang kanyang mga kamay, o hindi niya pala kamay ang mga iyon. Masyadong maputla. Ang mga kuko ay masyadong mahaba at matulis, at may nakadikit na maitim na dumi at dugo. Isang sigaw ang gustong kumawala mula sa kanyang lalamunan, ngunit walang tunog na lumabas. Ang tanging naroon ay ang paulit-ulit na pagtibok ng pangalan sa kanyang isipan. Rel, Rel. Ang kadiliman ay bumalik, mas mabigat at mas nakakabingi kaysa kanina. Nilalamon siya nito, hinihila siya pababa sa isang walang katapusang bangin. At pagkatapos, isang malakas na pagyanig. Biglang nagliwanag ang lahat. Napabalikwas ng bangon si Ninfa, habol ang kanyang hininga na parabang kalalabas niya lang mula sa pagkakalunod. Basa ang kanyang likod at noo ng malamig na pawis. Ang kumot ay nakapulupot sa kanyang mga binti. Ang silid ay pamilyar ang amoy ng kahoy. Ang liwanag ng gasera na malapit ng maubos. Ang anino ng mga gamit nila sa dingding. Nasa kanilang bahay siya. Nasa kanilang higaan, ligtas. Tumingin siya sa kanyang tabi. Naroon si Rel, mahimbing na natutulog. Ang dibdib ay marahang tumataas baba. Ang isang kamay nito ay nakaunat, na parabang kahit sa pagtulog ay inaabot siya. Isang panaginip. Isang masamang panaginip lang pala. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kumakabog niyang puso. Iyon ang pinakatotoong panaginip na naranasan niya sa buong buhay niya. Nararamdaman pa rin niya ang putik sa pagitan ng kanyang mga daliri sa paa, ang lamig ng hangin sa kanyang balat.
At ang lasa, napalunok siya. May kakaibang lasa sa kanyang bibig. Isang lasang pamilyar ngunit hindi niya matukoy kung saan nanggaling. Isang lasang malansa na parang pinaghalong bakal at lupa. Ang lasa ng dugo. Agad siyang napaupo. Kinapa niya ang kanyang mga labi, ang kanyang dila. Wala namang sugat. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng himihingalong liwanag ng gasera. Malinis ang mga yon. Walang lupa, walang dugo, panaginip lang. Isang masamang panaginip na dulot ng kanyang paglilihi. Ngunit habang sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili, isang malamig na takot ang muling gumapang sa kanyang likuran. Hindi niya makalimutan ang pakiramdam ng kapangyarihan. Ang pakiramdam ng pagiging isang bagay na iba, isang bagay na hindi si Ninfa. Isang bagay na mapanganib. Dahan-dahan siyang humiga muli, maingat na hindi magising si Rel. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang mga imahe mula sa kanyang panaginip ay patuloy na sumasayaw sa likod ng kanyang mga talukap. Ang mga balahibo, ang init ng buhay na nawawala at ang mga matang pula na nakatitig mula sa kadiliman. Ang mga mata na yun, pakiramdam niya ay sa kanya. Hindi na siya ang asawa ko. Lumipas ang ilang araw. Sinubukan ni Rel na ibalik sa normal ang lahat. Inilibing niya ang mga labi ni Dumalaga sa likod bahay at kinumpuni ang butas sa kanilang bakod, pilit na kinukumbinsi ang sarili na isang mabangis na hayop lang ang may gawa niyon. Ang kwento ni Kulas tungkol sa mga matang pula ay ibinaon niya sa limot bilang guni-guni ng isang lasing. Ngunit ang normal ay isang salitang hindi naakma sa kanilang tahanan. Si Ninfa ay lalong naging kakatwa. Sa umaga, siya ay sobrang hina, palaging nahihilo at walang ganang kumain. Ang balat niya ay naging mas maputla at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit pagsapit ng dapit hapon, isang kakaibang enerhiya ang tila bumabalot sa kanya. Nagiging balisa siya, palakad-lakad sa loob ng bahay at ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap na hindi pa nakikita ni Rel dati. Ang pinakamatindi ay ang kanyang mga kinakain. Itinatakwil niya ang kanin at gulay, maging ang paborito niyang tuyo. Ang tanging hinahanap niya ay karne hilaw na karne. Isang beses, nahuli siya ni Rel na kinakain ang atay ng manok na hindi pa naluluto. Ang dugo nito ay tumutulo mula sa kanyang bibig. Nang tanungin niya ito, sinabi lang ni Ninfa na iyon ang pinaglilihian niya. Naniwala si Rel. Gusto niyang maniwala. Isang hapon, kumalat ang balita sa baryo na parang apoy. Ang kalabaw ni Mang Selmo, ang pinakamalaki at pinakamalakas sa buong Kaligawan, ay natagpuang patay sa pastulan. Ang paraan ng pagkamatay nito ay kaparehong-kapareho ng nangyari kay Dumalaga. Isang malinis na laslas sa leeg at ang puso ay nawawala. Ang takot ay naging parang isang salot sa baryo. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan tungkol sa aswang. Ang mga pinto ay mas maagang isinasara. Ang mga bintana ay nilalagyan ng bawang at asin. Noong gabing iyon, ramdam ni Rel ang bigat ng takot sa hangin. Si Ninfa ay mas balisa kaysa dati. Hindi ito mapakali sa higaan. Paulit-ulit nitong hinihimas ang kanyang tiyan habang bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan ni Rel. Nagpanggap si Rel na tulog, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas. Pinagmamasdan ang bawat kilos ng kanyang asawa sa dilim. Puso niya ay kumakabog ng napakabilis,
isang halo ng pag-ibig at isang bagong umuusbong na takot. Pagpatak ng hating gabi, nang ang buwan ay nasa pinakatuktok ng langit, nangyari ito. Umupo si Ninfa sa higaan, ngunit hindi ito ang karaniwang pagbangon. Ang kilos niya ay biglaan at hindi natural, na parabang isang manika na biglang hinila ng tali. Ang kanyang mga mata ay bukas na bukas, ngunit blanko at walang buhay, nakatitig sa kawalan. Isang tunog ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Hindi isang salita, hindi isang ungol, isang malalim, garalgal na tunog na tila nang gagaling sa isang hayop. Isang tunog na nagpatayo sa lahat ng buhok sa katawan ni Rel. Itinaas ni Ninfa ang kanyang mga kamay at nagsimulang kalmutin ang sariling tiyan sa ibabaw ng damit. Ang mga kuko niya ay humahagod sa tela ng may puwersa paulit-ulit, na parabang may gusto siyang hukayin mula sa loob. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ngunit ang kilos niya ay puno ng desperasyon at karahasan. Ninfa, halos walang boses na tawag ni Rel. Hindi ito lumingon. Nagpatuloy lang ito sa pagkalmot, mas mabilis, mas malakas. Ang takot sa puso ni Rel ay natabunan ng pangangailangang protektahan ito mula sa kung anuman at mula sa sarili nito. Mabilis siyang kumilos. "Ninfa, tama na!" sabi niya habang hinahawakan ang mga kamay nito para pigilan. Sa sandaling nagdikit ang kanilang mga balat, isang malakas na puwersa ang nagpatalsik sa kamay ni Rel. Nagulat siya sa lakas nito. Ang kanyang asawa, na sa umaga ay halos hindi makatayo, ay may lakas ngayon ng 3 tao. At pagkatapos, dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Ang mukha ni Ninfa sa dilim ay isang imaheng susunog sa kanyang alaala habang buhay. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng lambing at pagmamahal, ay wala ng bakas ng pagkakakilanlan. Ang mga iyon ay 2 nagbabagang uling, isang malalim, nakakatakot na kulay pula na tila nag-aapoy sa gitna ng kadiliman. Ang mga labi nito ay bahagyang nakaawang at isa na namang garalgal na tunog ang lumabas, mas malakas ngayon. Hindi ito si Ninfa. Ang bagay na nakaupo sa higaan, na nakatitig sa kanya, na para siyang isang pagkain, ay hindi na ang kanyang asawa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Rel ang dalisay na sindak. Hindi takot sa aso, hindi takot sa lasing, kundi takot para sa kanyang sariling buhay. Takot dahil ang pinakamalaking banta ay hindi nasa labas ng kanilang bahay, kundi nasa tabi mismo niya. Ang babaeng pinangakuan niyang mamahalin at poprotektahan habang buhay ay naging isang halimaw. Napaatras si Rel, ang kanyang likod ay tumama sa malamig na dingding. Ang tanging nasa isip niya ay ang mga kwento ng kanyang lola, ang mga babala, ang mga nilalang ng gabi. At ang tanging pangalan na nagbigay sa kanya ng kapiraso ng pag-asa. Lola Tuding. Kailangan niyang makarating kay Lola Tuding. Nararamdaman ko sila. Malayo sa sentro ng Baryo Kaligawan, kung saan ang mga kabahayan ay napapalitan ng mga puno ng niyog at nagsisimula na ang gubat ng mga nawawala. Nakatayo ang isang maliit na kubo. Yari ito sa mga luma at pinatuyong kawayan, at ang bubong nito ay gawa sa pinagtagpi-tagping dahon ng anahaw. Sa mga hindi nakakaalam, ito ay isang ordinaryong dampa ng isang matandang naninirahan mag-isa. Ngunit para sa mga nakakaramdam, ang hangin sa paligid ng kubo ay may kakaibang bigat. Sa loob, ang tanging liwanag ay mula sa ilang kandilang nakasindi sa isang maliit na altar, at ang mapupulang baga
sa isang lumang kalandiuling. Ang hangin ay mabango sa amoy ng mga pinatuyong dahon, ugat, at mga bulaklak na nakabitin mula sa mga biga sa kisame. Sa gitna ng silid, nakaupo sa isang mababang bangkito si Lola Tuding. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng panahon. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng sinulid at ang kanyang mga kamay, kahit napayat at kulubot, ay gumagalaw ng may katiyakan at layunin. Gamit ang isang bato, marahan niyang dinidikdik ang isang halo ng mga ugat at dahon sa isang maliit na lusong na gawa rin sa bato. Bawat dikdik ay tila may kasamang dasal. Bawat pag-ikot ng bato ay tila may kasamang alaala. Ngunit ngayong gabi ang kanyang mga kilos ay may kasamang pagmamadali. Isang pag-aalalang hindi niya maikubli. Huminto siya sa pagdidikdik at ipinikit ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim, hindi para langhapin ang amoy ng mga yerba, kundi para damhin ang hangin sa labas ng kanyang kubo, at naramdaman niya ito. Una, naramdaman niya ang pamilyar na pintig. Isang pintig na galing sa kanyang sariling dugo, isang pintig na alam niyang dumadaloy din sa kanyang apo, ang pintig ng Yanggaw. Nitong mga nakaraang gabi, ang pintig na iyon ay lalong lumalakas, nagiging marahas, nagwawala. Kagabi, naramdaman niya ang biglaang pagsirit ng lakas nito, isang pagsabog ng kapangyarihan na sinundan ng takot at pagkalito. Alam niya kung ano ang ibig sabihin noon. Nagsisimula ng magising ang sumpa kay Ninfa at ang pagbubuntis nito, iyon ang susi. Iyon ang nagpapabilis sa lahat. Ngunit may isa pa siyang naramdaman. Isang bagay na bago. Isang bagay na dayuhan. Ito ay isang presensyang malamig, disiplinado at puno ng pagkamuhi. Isang presensyang amoy lumang dugo at nagbabanal-banalang galit. Nanggagaling ito mula sa kalaliman ng gubat ng mga nawawala. Ngunit bawat sandali ay papalapit ito ng papalapit sa baryo, tila mga asong gubat na nakaamoy ng sariwang karne. Ang mga tagultok. Bumukas ang mga mata ni Lola Tuding. At sa loob ng mga iyon ay walang bakas ng kahinaan ng isang matanda, kundi ang talas ng isang mandirigmang nakakabasa ng digmaan. Alam nila, nakaamoy sila ng bagong dugo ng Yanggaw. Isang dugong para sa kanila ay marumi at kailangang linisin. Hindi na niya kayang maghintay pa. Ang mga pananggalang na inilagay niya sa paligid ng bahay ni Narel at Ninfa ay hindi magtatagal laban sa kanila. Ang mga dasal at anting-anting ay hindi sapat para sa uri ng kasamaang paparating. Kailangan ko ng mas malakas. Bulong niya sa hangin. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga buto ay tumutunog sa paggunat. Naglakad siya patungo sa isang madilim na sulok ng kubo. Doon, nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang banig ay isang baul. Isang baul na gawa sa maitim na kahoy na kamagong na nababalot sa mga kadenang kinakalawang na. Ang kandado nito ay malaki at luma, isang pirasong bakal na tila hindi pa nabubuksan sa loob ng 50 taon. Hinaplos niya ang malamig na bakal ng kandado. Ang balat niya ay tila napaso sa pagdikit dito. Isang pag-agos ng mga alaala ang bumalik sa kanya, mga gabi ng takot, mga pagsigaw na sinubukang kimkimin, at isang pangakong binitiwan niya sa sarili. Isang pangakong ngayon ay kailangan na niyang sirain. Patawarin mo ako, aking anak. Bulong niya, ang tinig ay basag, hindi malinaw kung para kanino. Patawarin mo ako, aking apo. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa direksyon kung nasaan ang bahay ni Rel at Ninfa.
Panahon na para buksan ka. Aking sumpa. Ang sumpa sa ating dugo. Ang takbo ni Rel sa madilim na daan ng baryo ay isang desperadong pagtakas. Hindi siya tumatakbo mula sa isang bagay, kundi patungo sa isang bagay, isang huling hibla ng pag-asa. Ang bawat yapak niya sa maalikabok na lupa ay may kasamang dalawang imahe na paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang maamong mukha ni Ninfa na natutulog at ang mukha ng halimaw na may mga matang pula na pumalit dito. Hindi niya alam kung paano niya narating ang dulo ng baryo. Ang kanyang paghinga ay pagod at ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ngunit ang takot ay isang panggatong na nagpatuloy sa kanya. Sa wakas, natanaw niya ito ang nag-iisang kubo sa gilid ng gubat na may maliit na liwanag ng kandila na tumatagos sa mga siwang ng dingding, ang bahay ni Lola Tuding. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya ang pinto na yari sa kawayan at pumasok na tila isang bagyo. Lola Tuding! Sigaw niya, habol ang kanyang hininga. Tulong! Si Ninfa! Tulungan niyo po si Ninfa! Ang matanda ay nakatayo sa gitna ng silid, sa tabi ng isang bukas na baul. Hindi ito nagulat sa kanyang pagdating. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito ay may isang kalmadong lungkot na parabang matagal na nitong inaasahan ang sandaling ito. Alam ko, Rel, mahinang sabi nito. Umupo ka muna. Huminga ka. Hindi po. Hindi nyo naiintindihan. Ang giit ni Rel, ang boses ay nagngingit-ngit sa pagitan ng takot at pagkalito. May nangyari kay Ninfa. Nagbago siya. Ang mga mata niya. Lola, ang mga mata niya ay naging pula. At ang lakas niya, parang hindi na siya ang asawa ko. Hinayaan lang siya ni Lola Tuding na ilabas ang lahat nang matapos si Rel, at ang tanging naririnig na lang ay ang kanyang paghahabol ng hininga. Doon lang nagsalita muli ang matanda. Hindi siya sinapian, Rel. Sabi nito, ang boses ay matatag ngunit puno ng pighati. At walang kung sino mang mangkukulam ang gumawa nito sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Nakita ko po. Nakita ko. Ang nakita mo, sabi ni Lola Tuding, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, ay ang katotohanang matagal ko nang itinago. Ang katotohanang sana ay hindi na kailanman lumabas. Kumuha ito ng isang maliit na bangkito at umupo sa harap ni Rel. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang pamilya namin, Rel. Ang dugo ko, ang dugo ng ina ni Ninfa, at ang dugo niya ay may daladalang isang sumpa, isang sakit na mas matanda pa sa baryong ito. Tinatawag itong Yanggaw. Napatitig lang si Rel, hindi maproseso ang narinig. At Yanggaw, ano po yun? Parang aswang? Tumango si Lola Tuding, isang uri ng aswang. Ngunit hindi ito nakukuha sa laway o sa kung ano paman. Ito ay namamana, isang sumpa na natutulog sa aming dugo, naghihintay ng tamang panahon para magising. At para sa mga babae sa aming angkan, ang pagbubuntis, at iyon ang nagiging susi para buksan ang pinto. Ang mundo ni Rel ay nagsimulang umikot. Ang lahat ng sinasabi ng matanda ay taliwas sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ito ay mga kwentong para lang sa mga campfire, hindi para sa totoong buhay. Hindi po totoo yan. Nanginginig na sabi ni Rel na pailing. Si Ninfa, at mabuti siyang tao. Hindi siya pwedeng maging ganun. Ang pagiging mabuti ay nasa puso, Rel.
Ngunit ang sumpa ay nasa dugo, malungkot na paliwanag ng matanda sa loob ng maraming taon. Natutunan kong kontrolin ito, pighatiin, patahimikin. Inakala ko, nagawa ko ring protektahan si Ninfa. Ngunit ang pagdadalang tao niya ay masyadong malakas. Ginigising nito ang uhaw ng sumpa, ang gutom para sa buhay. Biglang nag-ugnay ang lahat sa isip ni Rel, ang pagkamatay ni Dumalaga, ang hilaw na karne na hinahanap ni Ninfa, ang kalabaw ni Mang Selmo, ang lasa ng dugo sa bibig nito tuwing umaga. Ang lahat ay mga piraso ng isang puzzle na ngayon lang nabuo sa kanyang harapan, at ang larawang nabuo ay isang bangungot. Kaya ba nangyari yon sa mga hayop? Halos pabulong na tanong niya. Tumangulang si Lola Tuding. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Si Rel ay napasandal sa dingding. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Ang katotohanan ay mas masakit at mas nakakatakot kaysa sa kahit anong halimaw na inakala niya. Ang babaeng mahal niya, ang ina ng kanyang magiging anak, ay hindi isang biktima. Siya ang panganib. May lunas po ba? Tanong niya, kumakapit sa huling hibla ng pag-asa. May gamot? Isang ritual? Kahit ano. Bumuntong hininga si Lola Tuding. May isang paraan. Hindi para alisin ang sumpa, kundi para supilin ito, para ibalik siya sa pagkontrol. Ngunit ang kanyang sasabihin ay biglang naputol. Mula sa kalaliman ng gubat sa labas, isang tunog ang umalingaw-ngaw. Isang tunog na hindi galing sa kuliglig o ibon. Isang mahaba, malagim, at nakakakilabot na alulong. Isang sigaw ng isang mangangaso na nakahanap ng kanyang biktima. Ang mukha ni Lola Tuding ay biglang namutla. Ang kalmadong pighati ay napalitan ng dalisay na takot. Tumayo siya at mabilis na dumungaw sa bintana. Nandito na sila, bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Sino? Takot na tanong ni Rel. Humarap sa kanya si Lola Tuding. Ang mga mata ay nanlalaki sa panganib. Ang mga tagultok, ang katotohanang ayaw kong makita. Tagultok? Ano yun? Tanong ni Rel. Ang kanyang isipan ay lalong nagugulo. Ang dami ng impormasyon ng sumpa, ang yanggaw, at ngayon, isang bagong pangalan ay parang isang alon na lumulunod sa kanya. Mga purista, mabilis na sagot ni Lola Tuding habang nagmamadaling isinasara ang mga bintana at nilalagyan ng kung anong pulbos ang mga siwang. Isang angkan ng mga aswang na naniniwalang sila ang tagapag-ingat ng kanilang lahi. Para sa kanila, ang dugong yanggaw na tulad ng sa amin ay isang dumi, isang pagkakamali. At ang misyon nila ay linisin ito. Tumingin siya kay Rel. Ang mga mata ay seryoso. Ang ibig sabihin ng linisin ay patayin. Isang bagong alon ng takot ang humampas kay Rel. Hindi lang pala ang sariling demonyo ni Ninfa ang kalaban nila. May mga totoong halimaw na paparating para kunin siya. Kailangan nating bumalik doon! Kailangan nating protektahan si Ninfa! Sigaw ni Rel, akmang tatakbo palabas. Ngunit mabilis siyang hinarang ni Lola Tuding, hawak ang kanyang braso. Wala kang magagawa laban sa kanila, Rel. Ang bahay niyo ay may mga proteksyon, ngunit hindi iyon magtatagal. Ang kailangan natin ay oras. Sa kabila ng kanyang takot at pagkalito, may isang bahagi pa rin ng isipan ni Rel na hindi makapaniwala. Isang bahagi na pilit kumakapit sa lohika. Sa mundong alam niya bago ang gabing ito, sumpa, yanggaw, ang tagultok. Ang mga salita ay parang mula sa isang lumang libro ng alamat.
hindi sa totoong buhay. Lola, paumanhin po pero nagsimula siyang mag-alinlangan. Paano po kayo nakakasiguro? Baka may ibang paliwanag. Baka may sakit lang si Ninfa. Rel, putol ni Lola Tuding, ang boses ay matigas na ngayon. Wala na tayong panahon para sa pag-aalinlangan. Kailangan mong maniwala sa akin. Ngunit hindi niya kaya. Ang pag-ibig niya kay Ninfa ay napakalaki at ang pag-asang baka nagkakamali lang ang lahat ay isang sinag ng liwanag na ayaw niyang bitawan. Kailangan niya ng pruweba, kailangan niyang makita ng sarili niyang mga mata. Babalik ako doon, sabi niya, may determinasyon sa boses. Hindi ko siya iiwan mag-isa. Bago pa makapagsalita si Lola Tuding, mabilis na siyang tumakbo palabas ng kubo at pabalik sa madilim na daan. Ang alulong mula sa gubat ay tila mas lumapit, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging nasa isip niya ay si Ninfa. Kailangan niyang malaman ang totoo. Pagdating niya sa kanilang bakuran, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang pinto ay nakasara. Ang ilaw sa loob ay patay. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit nakalak ito mula sa loob. Sumilip siya sa bintana, ngunit madilim at wala siyang maaninag. Ninfa? Nandyan ka ba? Mahinang tawag niya. Walang sagot. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang desperadong ideya. Umikot siya sa likod bahay at naghanap ng isang lumang hagdan na ginagamit niya sa pagkukumpuni ng bubong. Tahimik niya itong isinandal sa gilid ng bahay, sa ilalim mismo ng bintana ng kanilang silid-tulugan. Dahan-dahan siyang umakyat. Bawat hakbang ay maingat para hindi makalikha ng ingay. Nang marating niya ang bintana, nakita niyang bahagya itong nakaawang. Sapat lang para makasilip siya. Pinigil niya ang kanyang hininga at idinikit ang kanyang mata sa siwang. Madilim sa loob, ngunit ang liwanag ng buwan na tumatagos ay sapat na para bigyan siya ng anino ng mga bagay. Ang higaan ay walang laman. Nasaan si Ninfa? Iglap, isang kaluskos mula sa kabilang dulo ng bakuran sa may taniman ng niyog ang kumuha ng kanyang atensyon. Mula sa kanyang kinalalagyan, kitang-kita niya ang lugar na iyon. May aninong gumagalaw doon. Una, inakala niyang hayop lang. Ngunit habang pinipilit ng kanyang mga mata na aninagin ang hugis sa dilim, unti-unti niyang nakilala ang pamilyar na hubog ng katawan, ang mahabang buhok, ang suot na duster. Si Ninfa. Nakahinga ng maluwag si Rel. Isang malaking bahagi sa kanya ang nagsasabing, "Kita mo na." Gising lang siya. Nagpapahangin ang lahat ng sinabi ni Lola Tuding ay mga kwento lang ng matanda. Ngunit ang ginhawa ay agad na naglaho. May isa pang gumagalaw sa dilim. Isang asong ligaw na tila naakit sa kung anuman. Maingat itong lumalapit kay Ninfa, umuungol ng mahina. "Ninfa! Umalis ka dyan!" Gusto niyang isigaw, ngunit ang mga salita ay bumara sa kanyang lalamunan. Ang aso ay lumapit pa, handa ng tumahol, at sa isang iglap na napakabilis para masundan ng kanyang mga mata, kumilos si Ninfa. Hindi ito ang kilos ng isang buntis na nangihina. Ito ay ang kilos ng isang maninila, isang mababang pag-upo na halos dumikit ang katawan sa lupa na sinundan ng isang mabangis na paglundag. Ang katahimikan ng gabi ay biglang binasag ng isang nakakakilabot na pag-iyak ng aso, isang tunog ng sakit at takot na biglang naputol.
Nakatayo si Rel sa hagdan. Nagyelo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang sindak. Nakita niya ang lahat sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Nakita niya ang kanyang asawa, ang kanyang minamahal na si Ninfa na nakapatong sa katawan ng aso. Ang mga kamay nito, ang kanyang mga kamay ay bumaon sa leeg ng hayop. Hindi niya ito sinasakal. Pinuputol niya ito. Gamit ang kanyang mga kamay, walang sigaw, walang emosyon sa mukha nito, tanging isang tahimik at epektibong karahasan. Nang matapos, tumayo ito. Itinaas nito ang kanyang mukha patungo sa buwan at nakita ni Rel ang dugo na dumadaloy mula sa bibig nito. Ang mga mata nito, kahit sa kalayuan, ay tila dalawang pulang tuldok na nag-aapoy sa kadiliman. Ang mundo ni Rel ay gumuho. Bawat pag-asa, bawat pag-aalinlangan, bawat hibla ng lohika na pinanghahawakan niya ay nadurog at naging abo sa sandaling iyon. Si Lola Tuding ay nagsasabi ng totoo. Ang babaeng pinakasalan niya ay wala na, at ang bagay na nakatayo sa taniman ng niyog na nagpapahid ng dugo sa kanyang mga labi ay isang halimaw. Ang ritual sa gubat ng mga nawawala. Bumaba si Rel mula sa hagdan, ang kanyang mga binti ay nanginginig na parang gelatin. Ang bawat hakbang pababa ay isang pagbagsak palayo mula sa buhay na alam niya at isang paglubog sa isang bangungot na ngayon ay kanyang realidad. Hindi niya magawang alisin sa kanyang isipan ang imahe ni Ninfa, ang bilis, ang lakas, ang dugo. Nang makatapak ang kanyang mga paa sa lupa, hindi siya lumingon. Tumakbo siya pabalik sa kubo ni Lola Tuding. Ang kanyang puso ay basag at ang kanyang kaluluwa ay puno ng isang uri ng sakit na hindi niya alam na posible pala. Ang pag-ibig at takot ay naghalo sa loob niya. Isang nakalalasong kombinasyon na nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na walang laman. Pagdating niya sa kubo, halos ibagsak niya ang pinto. Si Lola Tuding ay naghihintay, isang baso ng tubig ang hawak. Ang mukha ng matanda ay puno ng awa. Walang paghuhusga. Nakita mo na, sabi nito, hindi isang tanong kundi isang pahayag. Hindi makapagsalita si Rel. Tumango lang siya at pagkatapos ay napahagulgol na parang isang bata. Ang lahat ng lakas na pinilit niyang tipunin ay bumigay. Umiyak siya para sa asawa niya, para sa anak niya at para sa sarili niya. Umiyak siya para sa buhay na ninakaw sa kanila. Hinayaan siya ni Lola Tuding na umiyak. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang mga hikbi at napalitan ng tahimik na pagtanggap sa mapait na katotohanan. Doon lang muling nagsalita ang matanda. Wala nang lunas para alisin ang sumpa, Rel. Sabi nito, ang boses ay malumanay ngunit matatag. Ang lason ay nasa dugo na. Ngunit may isang paraan para ito ay supilin. Isang ritual na magbibigay kay Ninfa ng kapangyarihan na kontrolin ang halimaw sa loob niya sa halip na siya ang kontrolin nito. Agad na tumingala si Rel. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng luha. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang muling sumibol sa nawasak niyang puso. Ano po yun? Kahit ano, Lola. Kahit ano, gagawin ko. Bumuntong hininga si Lola Tuding. Naglakad ito patungo sa bukas na baul at may kinuha mula sa loob isang luma, nakatuping papel na kulay dilaw na dahil sa katagalan. Maingat niya itong binuklat sa mesa. Puno ito ng mga kakaibang simbolo at mga sulat kamay sa isang dialektong halos hindi na maintindihan. Ito ang ritual ng pagkakatali, paliwanag ng matanda.
isang sinaunang seremonya na ginagawa sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Kailangan ito ng mga dasal, mga yerba, at isang pangunahing sangkap na napakahirap hanapin. Itinuro ng kanyang payat na daliri ang isang guhit sa gitna ng papel. Isang guhit ng isang bulaklak na may 5 talulot na tila kumikinang. Ang hininga ng buwan, basa ni Lola Tuding. Isang bulaklak na namumukadkad lamang sa loob ng isang gabi, sa pinakamadilim na bahagi ng gubat kapag ang buwan ay bilog na bilog. Ang liwanag nito ay hindi nanggagaling sa sinag ng araw, kundi sa sinag ng buwan mismo. Ang taglay nitong kapangyarihan ang siyang magiging angkla para itali ang kaluluwa ni Ninfa sa kanyang katawan at hindi ang kaluluwa ng Yanggao. Saan po natin yan mahahanap? Mabilis na tanong ni Rel, isang anino ng pag-aalala ang dumaan sa mukha ni Lola Tuding. Sa iisang lugar lang, iho, sa puso ng gubat ng mga nawawala. Ang pangalan pa lang ng gubat ay sapat na para magdala ng kilabot sa sinumang tagakaligawan. Ito ay isang gubat na may sariling reputasyon. Isang lugar kung saan maraming mga ngaso at manlalakbay ang pumasok, ngunit hindi na kailanman nakalabas. Sinasabing ang mga puno mismo ay gumagalaw para iligaw ka at ang mga tunog na naririnig mo ay mga boses ng mga kaluluwang naligaw. At kailangan nating makuha ito sa lalong madaling panahon. Dagdag ng matanda, ang kanyang boses ay bumaba sa isang seryosong bulong. Ang susunod na kabilugan ng buwan ay sa loob ng 2 gabi. 2 gabi. Ang isip ni Rel ay nag-compute. Napakaliit na panahon. Ngunit hindi lang yan ang problema natin. Pagpapatuloy ni Lola Tuding habang nakatingin sa labas ng bintana sa direksyon ng gubat. Ang kabilugan ng buwan din ng panahon kung kailan pinakamalakas ang mga aswang. Ang kapangyarihan ni Ninfa ay aabot sa sukdulan at ganoon din ang kapangyarihan ng mga tagultok. Ang kanilang misyon ay tila naging isang imposible at nakamamatay na karera. Kailangan nilang pasukin ang isang isinumpang gubat para hanapin ang isang mahiwagang bulaklak, habang hinahabol ng isang angkan ng mga aswang na uhaw sa dugo. At habang ang babaeng gusto nilang iligtas ay nasa bingit ng tuluyang pagiging isang halimaw. Para itong isang kwentong walang posibleng magandang katapusan. Ngunit habang tinitingnan ni Rel ang determinasyon sa mga mata ni Lola Tuding at habang inaalala niya ang pag-ibig na naramdaman niya para kay Ninfa bago ang lahat ng ito, alam niyang wala siyang pagpipilian. Susubukan niya kahit kapalit pa nito ang kanyang buhay. Ang panganggaso ng mga dalisay. Sa pinakamataas na sanga ng isang lumang puno ng balete na nakatayo na parang isang bantay sa gilid ng gubat ng mga nawawala. Isang figura ang nakaupo. Ang kanyang katawan ay payat, ngunit siksik sa mga kalamnan na parang bakal. Ang kanyang balat ay may kulay ng abo at ang kanyang mga mata, kahit sa dilim, ay may matalas na liwanag ng isang agila. Ang pangalan niya ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang kanyang titulo, ang lider ng mga tagultok. Mula sa kanyang kinalalagyan, tanaw niya ang kabuuan ng baryo Kaligawan. Ang maliliit na bahay ay parang mga kahon ng posporo na ikinalat sa kapatagan. Ang mga ilaw mula sa mga gasera at bumbilya ay parang mga alitaptap na malapit ng mamatay. Para sa kanya, ang baryo ay hindi isang komunidad ng mga tao. Ito ay isang pastulan. At sa loob ng pastulang iyon, may isang tupa na may sakit.
Isang sakit na kailangan niyang gamutin sa tanging paraan na alam niya. Huminga siya ng malalim at ang kanyang mga sentido ay mas tumalas pa. Hindi hangin ang kanyang nilalanghap, kundi mga impormasyon. Naamoy niya ang takot ng mga tao sa baryo, isang amoy na parang maasing na pawis. Naamoy niya ang amoy ng alak mula sa isang lasenggo na nagtatago sa kanyang bahay. Naamoy niya ang abo at mga yerba mula sa kubo ng matandang yanggaw. At namoy niya ito, ang amoy na nagdala sa kanila dito. Isang amoy na parehong nakakaakit at nakakasuklam para sa kanya. Ang amoy ng bagong gising na dugong yanggaw. Ito ay matamis, puno ng potensyal na kapangyarihan, ngunit may bahid ng dumi, ang dumi ng pagiging tao. Ang kahinaan, ito ang amoy ng babaeng nagdadalang tao at ang amoy ng buhay sa loob nito. Isang perpektong kombinasyon para sa isang malakas ngunit marupok na nilalang, isang aberasyon. Ang mga tagultok ay may isang paniniwala. Ang kanilang lahi ay isang regalo, isang ebolusyon. Sila ang mga tunay na hari ng gabi. Ang dugo nila ay dalisay, ipinasa sa mga henerasyon ng walang bahid ng kahinaan ng tao. Ngunit ang yanggaw, iyon ay isang cancer. Isang sumpa na kumakapit sa mga mahihina, isang bastardong bersyon ng kanilang kadakilaan. Hinahayaan nilang lumaganap ang mga alamat tungkol sa aswang na manananggal o aswang na kumakain ng sanggol para pagtakpan ang kanilang totoong kalikasan. Ngunit ang totoo, ang mga karumal-dumal na gawain na iyon ay gawa ng mga desperadong yanggaw na hindi makontrol ang kanilang uhaw. At bilang mga purista, bilang mga tagultok o tagapagtuktok ang mga kumakatok sa pinto para maningil ng utang tungkulin nilang burahin ang mga ganitong pagkakamali. Ito ay hindi pagpatay. Ito ay paglilinis. Isang sagradong tungkulin. Mula sa mga anino sa ilalim niya, lumitaw ang iba pa niyang mga kasama. Tahimik silang gumalaw. Ang kanilang mga mata ay nag-aapoy din sa dilim. Naghihintay sila ng kanyang utos. Ang matanda ay naghahanda. Sabi ng isa sa kanila, ang boses ay kasing tuyo ng mga dahon. May mga pananggalang siyang inilagay sa paligid ng bahay ng babae. Ngumisi ang leader at sa liwanag ng buwan, kumislap ang kanyang mga pangil na mas matutulis kaysa sa karaniwan. Ang mga dasal ng isang marumi ay walang bisa. Ang mga anting-anting niya ay mga laruan lamang. Hinihintay niya ang kabilugan ng buwan. Sabi ng isa pa, may binabalak siyang ritual. Alam ko, sagot ng leader. Itinuon niya ang kanyang paningin sa maliit na bahay kung saan niya pinakamatinding naaamoy ang dugong yanggaw, ang bahay ni Narel at Ninfa. Hahayaan natin siyang umasa. Hahayaan nating isipin ng mortal na lalaki na may magagawa pa siya. Para sa kanya, ito ay isang laro. Ang takot ng biktima ay pampalasa lamang sa kanilang pangangaso. Ang pag-asa ng mga ito ay ang pinakamatamis na bahagi ng kanilang tagumpay. Bantayan ninyo ang gubat, utos niya. Ang matanda ay gagawa ng desperadong hakbang. Huwag ninyo siyang papatayin. Hindi pa. Hayaan ninyo siyang makakuha ng kaunting pag-asa at kapag hawak na niya ito, doon natin ito babawiin sa kanya. At pagkatapos, pupuntahan natin ang babae. Tumingin siya sa bahay ni Rel. Ang kanyang ngisi ay lalong lumapad. Nakikita na niya sa kanyang isipan ang mangyayari. Ang pagwasak sa mga pananggalang, ang mga sigaw ng mortal, ang pagmamakaawa ng babae, at ang huling pagtibok ng dalawang puso na kanyang kukuning.
Sabay, malapit na ang paglilinis, bulong niya sa hangin. Ang kadalisayan ay mananaig, hininga nga buwan. Ang gabi bago ang kabilugan ng buwan ay mas madilim at mas tahimik kaysa karaniwan. Tila pati ang mga kuliglig at ibong gabi ay nagtatago sa takot. Sa loob ng bahay ni Narel, ang hangin ay mabigat sa tensyon at amoy ng mga pinakuluang yerba. Si Ninfa ay nakahiga sa papag, ngunit hindi siya natutulog. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa sa mga poste ng higaan gamit ang mga lubid na binasbasan ni Lola Tuding at nilagyan ng mga buhol na may maliliit na sanga ng bayabas. Ang mga mata niya ay nakapikit, ngunit ang kanyang katawan ay naninigas sa tuwing may maririnig siyang kaluskos sa labas. Pawis na pawis siya at bumubulong ng mga salitang walang kahulugan. Ang halimaw sa loob niya ay nagwawala. Gustong kumawala. Kailangan na nating umalis, sabi ni Lola Tuding habang isinasabit sa leeg ni Rel ang isang kwintas na gawa sa maliliit na buto at isang itim na bato. Ito ay hindi ka poprotektahan sa kanila, ngunit itatago nito ang iyong amoy bilang isang mortal. Itatago nito ang iyong takot. Si Rel ay nakatayo sa tabi ng higaan. Ang kanyang puso ay nadudurog sa bawat paghinga ni Ninfa. Ang iwanan siya sa ganitong kalagayan ay parang pagtataksil. Paano kung magising siya? Paano kung makawala siya? Nag-aalalang tanong ni Rel. Ang mga tali ay matibay at ang mga dasal na nakapalibot sa bahay na ito ay magbibigay sa atin ng oras. Sagot ng matanda. Ngunit hindi ito tatagal magpakailanman. Bawat sandaling nasasayang nating dito ay isang sandaling lumalapit sila at isang sandaling lumalakas ang sumpa sa kanya. Tumingin si Rel sa mukha ng kanyang asawa. Kahit sa gitna ng bangungot na ito, ang pagmamahal niya ay hindi nagbago. Hinalikan niya ito ng marahan sa noo. Babalik kami, mahal ko, pangako. Lumabas sila ni Lola Tuding sa gabi. Ang baryo ay parang isang sementeryo. Walang katao-tao sa labas. Ang kanilang destinasyon, ang gubat ng mga nawawala. Sa bungad pa lang ng gubat, ramdam na ni Rel ang kakaibang lamig. Ang mga puno ay mas matataas, ang mga anino ay mas madidilim, at ang katahimikan ay mas nakakabingi. Tila isang ibang mundo. Huwag kang hihiwalay sa akin, babala ni Lola Tuding. Hawak ang isang lumang gasera na nagbibigay ng nanginginig na liwanag at anuman ang makita o marinig mo, huwag kang magsasalita maliban kung kinakailangan. Ang gubat na ito ay may sariling mga mata at tainga. Nagsimula silang maglakad. Ang tanging naririnig ay ang yabag ng kanilang mga paa sa mga tuyong dahon at ang sarili nilang paghinga. Ngunit habang lumalayo sila sa bungad, nagsimulang maglaro ang gubat sa kanilang mga pandama. May mga bulong na tila sumasabay sa hangin, mga pangalang tinatawag mula sa malayo. May mga aninong gumagalaw sa gilid ng kanilang paningin na nawawala kapag kanilang tinitingnan. Minsan, nakakita si Rel ng isang hugis tao na anino na nakatayo sa pagitan ng dalawang puno, ngunit nang kurutin niya ang sarili, nawala ito. Mga kaluluwang naligaw, bulong ni Lola Tuding. Huwag mo silang pansinin, hindi sila ang ating kalaban. Ngunit hindi lang mga kaluluwa ang kasama nila sa gubat. Habang naglalakad sila sa isang makipot na daan, isang mabilis na anino ang dumaan sa kanilang harapan. Mas mabilis kaysa sa isang hayop. Napahinto sila. Ang gasera ni Lola Tuding ay halos mamatay. Nandito na sila, sabi ng matanda. Ang boses ay kalmado ngunit alerto.
Mula sa mga anino sa kanilang paligid, lumitaw sila. 3 figura. Payat ang katawan, mahahaba ang mga braso, at ang mga mata ay nag-aapoy na parang mga baga. Hindi sila nagsalita. Tinitingnan lang sila na parang mga lobo na pinapalibutan ang kanilang biktima. Hinila ni Lola Tuding si Rel sa kanyang likuran. "Huwag kang matakot," bulong niya, ngunit naramdaman ni Rel ang panginginig ng kamay ng matanda. Ang isa sa mga tagultok ay biglang sumugod. Ang kilos nito ay hindi pang tao, isang mababang pagtakbo na parang hayop. Ngunit bago pa ito makalapit, mabilis na nagitsa si Lola Tuding ng isang dakot ng pulbos sa lupa, asin na may dasal. Sigaw niya. Nang tumama ang pulbos sa lupa, isang maliit na pagsabog ng puting liwanag ang naganap. Ang sumusugod na tagultok ay napatili, isang tunog na nakakabasag tenga at napaatras na parang napaso. "Takbo!" sigaw ni Lola Tuding. Tumakbo sila nang walang lingon likod. Rinig nila ang mga yabag ng mga tagultok sa kanilang likuran, ang mga nababaling sanga at ang mga galit na ungol. Ito ay isang desperadong pagtakbo para sa kanilang buhay. Ang gubat ay tila naging isang labirinto. Ang mga puno ay tila nagbabago ng pwesto. Nang sa wakas ay tila nawala na nila ang mga humahabol, napasandal sila sa isang malaking puno. Habol ang kanilang hininga. Hindi sila titigil. Sabi ni Rel, ang dibdib ay umaalon. "Alam ko," sagot ni Lola Tuding. "Pero malapit na tayo. Nararamdaman ko na." Nagpatuloy sila sa paglalakad, mas maingat ngayon. Pagkatapos ng ilang minuto, narating nila ang isang maliit na liwanag, isang bilog na espasyo sa gitna ng gubat kung saan walang punong tumutubo, at sa gitna ng espasyong iyon, sa ilalim ng direktang sinag ng buwan, naroroon ito. Isang nag-iisang halaman, at mula sa halaman na iyon ay may isang bulaklak na may 5 talulot. Ang bawat talulot ay kumikinang na may sariling liwanag, isang malambot, kulay pilak na liwanag. Ito ay ang pinakamagandang bagay na nakita ni Rel sa buong buhay niya, ang hininga ng buwan. Nahanap natin, bulong ni Rel, puno ng pagkamangha at pag-asa. Dahan-dahan silang lumapit. Ang hangin sa paligid ng bulaklak ay malamig at may kakaibang bango. Inunat ni Rel ang kanyang kamay, nanginginig sa pananabik para pitasin ang bulaklak na magliligtas sa kanyang asawa. Malapit na niyang mahawakan ito. Isang napakagandang tanawin, hindi ba? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na malamig, kalmado at puno ng panunuya. Nag-angat ng tingin sina Rel at Lola Tuding. Doon, sa kabilang dulo ng liwanag, nakatayo ang isang figura. Mas matangkad kaysa sa mga humabol sa kanila, mas kalmado at mas nakakatakot. Ang mga mata nito ay hindi lang pula, ang mga ito ay tila may sariling apoy. Ang leader ng mga tagultok, ang pag-asa, pagpapatuloy nito, isang ngisi ang unti-unting nabubuo sa kanyang mga labi. Ito ang paborito kong bahagi bago ang katapusan. Dugo sa dugo. Ang hangin sa maliit na liwanag ay biglang bumigat. Ang katahimikan ay napalitan ng isang kuryenteng halos maririnig. Ang tensyon sa pagitan ni Lola Tuding at ng leader ng tagultok. Lisaning ninyo ang lugar na ito, mahinahon ngunit may diin na sabi ni Lola Tuding habang itinutulak si Rel sa kanyang likuran. "Wala kaming ginagawang masama sa inyo." Ang leader ay tumawa, isang tuyo at walang kagalakang tunog.
walang ginagawang masama. Ang pag-iral ninyo ay isang kasalanan. Ang dugong dumadaloy sa iyong mga ugat, sa ugat ng iyong apo, iyan ay isang kanser. At kami ang lunas. Mula sa mga anino sa paligid ng leader, lumabas ang 3 pang tagultok. Ang mga mata nila ay nakapako kay Rel at Lola Tuding. Pinalibutan na sila, wala nang matatakasan. Alam ni Rel na ito na ang katapusan. Isang tricycle driver laban sa 4 na nilalang mula sa bangungot. Ngunit nang tiningnan niya si Lola Tuding, nakita niya ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Ang takot sa mukha ng matanda ay nawala. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ang kanyang tindig ay nagbago. Hindi na siya isang matandang hukot, kundi isang mandirigmang naghahanda para sa kanyang huling laban. Rel, bulong ni Lola Tuding, hindi inaalis ang tingin sa leader. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo ka. Kunin mo ang bulaklak at huwag kang lilingon. Huwag mong alalahanin ako. Ang mahalaga ay si Ninfa. Pero, Lola, gawin mo. Putol ng matanda. At sa unang pagkakataon, narinig ni Rel ang isang kakaibang lalim sa boses nito. Isang garalgal na tunog na tila nang gagaling sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Ang leader ay ngumisi. Ang matandang aso ay handa nang magpakita ng kanyang mga pangil. Isang karangalan. Sa isang iglap, sumugod ang leader. Ang bilis nito ay hindi kapanipaniwala, ngunit ang kilos ni Lola Tuding ay kasing bilis. Sa halip na umatras, sumulong ito para salubungin ang pag-atake. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nasaksihan ni Rel ang isang pagbabagong anyo. Ang balat ni Lola Tuding ay tila umunat. Ang kanyang mga kuko ay biglang humaba at naging itim. At ang kanyang mga mata ay nagliyab sa parehong pulang apoy na nakita niya kay Ninfa. Isang malakas na ungol ang kumawala mula sa kanyang bibig, hindi na boses ng isang matanda, kundi sigaw ng isang nilalang na puno ng galit at kapangyarihan. Ito ang tunay na lakas ng Yanggaw. Isang lakas na itinago at sinupil sa loob ng dekada. Nagsalpukan ang dalawa sa gitna ng liwanag. Ang tunog ng kanilang pagbabanggaan ay hindi tunog ng laman sa laman, kundi tunog ng batong tumatama sa bakal. Ang 3 pang tagultok ay akmang susugod para tulungan ang kanilang leader, ngunit lumingon ito sa kanila. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Akin siya, sigaw nito. Ito na ang pagkakataon. Ngayon na, Rel, sigaw ni Lola Tuding, habang sinasalag ang isang kalmot mula sa leader na halos pumunit sa kanyang braso. Hindi na nag-isip si Rel. Ang kanyang katawan ay kumilos bago pa man ang kanyang isip. Tumakbo siya patungo sa hininga ng buwan. Mabilis niyang pinitas ang kumikinang na bulaklak. Ang pagdampi nito sa kanyang balat ay nagdala ng kakaibang init. Narinig niya ang isang sigaw ng sakit sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita ang isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Ang leader ay nakagawa ng isang butas sa depensa ni Lola Tuding. Ang kanyang kamay, na may mga kukong parang patalim, ay bumaon ng malalim sa tagiliran ng matanda. Lola! Sigaw ni Rel. Si Lola Tuding ay napaluhod. Dugo ang dumaloy mula sa kanyang bibig. Ngunit kahit sa gitna ng sakit, tiningnan niya si Rel. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa at nag-uutos. Ang ritual! Sigaw niya. Ang boses ay basag at puno ng dugo. Hindi sapat ang bulaklak. Kailangan ito ng sakripisyo. Hindi naintindihan ni Rel anong sakripisyo.
Ang leader ay ngumisi. Inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Lola Tuding. "Tapos ka na, matanda." "Hindi pa." Huminga si Lola Tuding. At sa huling pagsabog ng lakas, niyakap niya ng mahigpit ang leader. Ang kanyang mga humabang kuko ay bumaon sa likod nito. Tumingin siya kay Rel. "Malis ka na." Isang desisyon ang kailangang gawin ni Rel sa loob ng isang segundo. Iwanan ang lola ng kanyang asawa sa kamatayan o mamatay kasama nito at hayaang maging halimaw si Ninfa magpakailanman. Ang pag-ibig niya kay Ninfa ang nanalo. Tumalikod si Rel at tumakbo. Tumakbo siya papalayo mula sa liwanag, papalayo sa labanan, papalayo sa sakripisyo ni Lola Tuding. Ang tanging dala niya ay ang isang kumikinang na bulaklak at ang mga huling salita ng matanda na umuulit-ulit sa kanyang isipan. Sakripisyo. Kailangan ito ng sakripisyo. Sa kanyang likuran, narinig niya ang isang huling pinal na sigaw ng galit mula kay Lola Tuding na sinundan ng isang nakakakilabot na tunog ng pagkapunit ng laman at pagkatapos katahimikan. Habang tumatakbo siya pabalik sa baryo, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi niya alam kung para kanino siya umiiyak, para ba kay Lola Tuding o para sa gagawin niya sa kanyang pagbabalik. Dahil sa gitna ng kanyang takbo, sa gitna ng kanyang pighati, isang malamig at nakakakilabot na pagkaunawa ang biglang pumasok sa kanyang isip. Alam na niya kung ano ang sakripisyong hinihingi ng ritual. Halik sa takip silim. Ang pagtakbo ni Rel pabalik sa baryo ay isang karera laban sa sarili niyang isipan. Ang bawat yabag niya ay isang pag-amin sa katotohanang unti-unti niyang tinatanggap, isang katotohanang mas madilim pa kaysa sa gubat na kanyang iniwan. Ang mga salita ni Lola Tuding ay parang isang lason na gumagapang sa kanyang utak. Sakripisyo. Hindi ito sakripisyo ng isang hayop. Hindi rin ito ang kanyang sariling buhay. Ang yanggaw ay may isang partikular na kinahuhumalingan. Isang uhaw na hindi mapapawi ng kahit anong dugo. Ang uhaw para sa isang buhay na hindi pa nasisilayan ng mundo. Ang uhaw para sa isang sanggol. Nang marating niya ang kanilang bakuran, ang buwan ay malapit ng bumaba at ang kalangitan sa silangan ay may bahid na ng kulay abo. Malapit ng mag-umaga, ang pinto ng kanilang bahay ay wasak. Ang mga anting-anting na isinabit ni Lola Tuding ay nagkalat sa sahig, sunog at walang bisa. Pumasok siya. Ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. Si Ninfa ay nasa gitna ng silid. Nakawala siya sa mga tali. Ang mga lubid ay tila sinunog at naputol. Nakatayo siya doon. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Rel. Ang kanyang mga balikat ay umaalog sa isang tahimik na panginginig. "Ninfa?" Mahinang tawag ni Rel. Ang boses ay nanginginig. Dahan-dahan itong lumingon. Ang kanyang mukha ay mukha ni Ninfa. Ang mga mata niya ay hindi na pula. Puno ito ng luha at pagkalito. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon, may isang anino, isang gutom, isang pagnanasa na hindi maitago. Tila dalawang kaluluwa ang nag-aagawan sa iisang katawan. Rel, bulong nito. Ang boses ay boses ng kanyang asawa. "Anong nangyayari sa akin? May ginawa ba ako?" Lumapit si Rel. Ang hininga ng buwan ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang liwanag nito ay tila nagbibigay ng kaunting kalinawan sa mga mata ni Ninfa, ngunit ang anino ay nandoon pa rin. "Kailangan nating gawin ng ritual, mahal ko," sabi ni Rel, pilit na pinatatatag ang kanyang boses
para matapos na to. Sinunod niya ang mga huling tagubilin na nakita niya sa lumang papel ni Lola Tuding. Inilagay niya ang bulaklak sa isang mangkok na may tubig. Piniga niya ang mga talulot hanggang ang tubig ay naging kulay pilak at kumikinang. "Inumin mo to," sabi niya. Iniaabot ang mangkok kay Ninfa. Kinuha ito ni Ninfa, ngunit ang mga kamay niya ay nanginginig. Tumingin siya sa kumikinang na likido at pagkatapos ay sa tiyan niya. "Rel," sabi nito, "ang mga luha ay muling dumaloy. Ang anak natin, ang nararamdaman ko siya. Pero nararamdaman ko rin ang gutom." Ang huling salita ay halos isang ungol. Noon naintindihan ni Rel, ang hininga ng buwan ay ang angkla. Ngunit para gumana ang angkla, kailangan itong kumapit sa isang bagay na mas malakas kaysa sa sumpa. Kailangan itong itali ang kaluluwa ni Ninfa gamit ang pinakamalakas na emosyon. At para magawa iyon, kailangang alisin ang pinakamalaking tukso, ang pinagmumulan ng gutom. Kailangan ng sakripisyo. Ang desisyon ay ginawa niya habang tumatakbo sa gubat. Isang desisyong wawasak sa kanya magpakailanman, ngunit isang desisyong alam niyang kailangan. Isang pagpili sa pagitan ng dalawang bangungot. Ang mawala ang kanyang anak o ang tuluyang mawala ang kanyang asawa sa isang halimaw na uhaw sa dugo. Pinili niya ang babaeng minahal niya bago pa man magkaroon ng anak. Lumapit siya kay Ninfa at niyakap ito ng mahigpit. Hinaplos niya ang buhok nito. "Magtiwala ka sa akin, mahal ko," bulong niya. At sa yakap na iyon, habang ang mga mata ni Ninfa ay nakapikit sa pag-ibig at pagtitiwala, ginawa ni Rel ang isang bagay na hindi niya aakalaing magagawa niya. Ang kanyang kamay ay marahan, ngunit may diin na dumampi sa sinapupunan ng kanyang asawa. Ibinulong niya ang isang maikli, masakit na panalangin mula sa mga sinaunang salita na itinuro ni Lola Tuding. Isang panalangin hindi para sa pagpapagaling, kundi para sa pagwawakas. Isang malamig na hangin ang umihip sa loob ng bahay. Naramdaman ni Ninfa ang isang biglaang panlalamig, isang pakiramdam ng kawalan. Napasigaw siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang biglaang pagkawala ng isang bagay na napakahalaga. Kasabay ng kanyang sigaw, ang anino sa kanyang mga mata ay tila nagulat at pagkatapos ay dahan-dahang umatras. Ang gutom ay nawala. Inabot ni Rel ang mangkok. "Inumin mo na, mahal ko. Ngayon na." Nanginginig, ininom ni Ninfa ang likido. Habang umiinom siya, ang kumikinang na liwanag ay tila gumapang mula sa loob niya. Pinapalitan ang natitirang anino ng kadiliman. Nang maubos niya ito, ang kanyang mga mata ay naging malinaw, ang mga mata ng kanyang Ninfa. Ngunit ang kalinawan ay may kasamang isang masakit na pagkaunawa. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang tibok na dati niyang nararamdaman ay wala na. Tumingin siya kay Rel. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na mas masakit kaysa sa kahit anong sigaw. Hindi makapagsalita si Rel. Niyakap na lang niya ito habang pareho silang napaluhod sa sahig sa gitna ng wasak na bahay, habang ang unang liwanag ng araw ay nagsimulang pumasok sa bintana. Walang nagsasalita. Walang paliwanag. Tanging ang bigat ng kanilang pagkawala. Mula sa labas, narinig nila ang isang huling malayong alulong ng galit mula sa gubat, ang sigaw ng lider ng tagultok na nakahanap ng isang walang laman na pugad. Ngunit hindi na ito mahalaga. Sa paglubog ng araw sa baryo Kaligawan, isang uri ng katahimikan ang nanaig.
isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang sumpa ay hindi nawala, ito ay nakatali lamang. Si Ninfa ay nailigtas, ngunit ang halaga ng kanyang kaligtasan ay isang buhay na hindi na kailanman magkakaroon. At si Rel, ang lalaking gagawin ang lahat para sa kanyang pamilya, ay nagtagumpay. Ngunit sa kanyang tagumpay, winasak niya ang mismong pamilyang pinoprotektahan niya. Sila ay magkasama, ngunit sila ay wasak. At sa mga gabing darating, kapag ang buwan ay bilog, hindi nila alam kung sino ang tunay na halimaw, ang nilalang na natutulog sa dugo ng Ninfa o ang lalaking gumawa ng isang hindi maisip na sakripisyo sa pangalan ng pag-ibig.